Magandang araw mga online kapitbahay. Ngayon naman ay magluluto tayo ng bok choy na may toko. Ayan, share ko sa inyo yung murang ulam na niluluto ko din. Ayan, tara! Una ay iprito muna natin yung tokwa, hiniwa-hiwa ko lang into cubes, and then pag okay na, naprito na lahat, i-set aside muna natin. Ayan. Tapos dito naman ay nagpakulo na ako ng tubig. Nang kumulo na yung tubig, ilunod muna natin yung ating bok choy. Inuna ko muna yung tangkay, mga 10 to 15 seconds ko lang ilubog yung tangkay, at saka ko naman inilubog na ng husto kasama yung dahon. Napakabilis lang maluto niyan, kaya ang bilis lang natin magawa yung ating ulam ngayon. Ayan, pagkalipas ng ilang minuto, luto na nga. Syempre, hanguin na natin para hindi siya malamog. Ayan. Masarap pag ganyan lang kasi medyo crunchy pa yung kanyang tangkay pag ganyan lang kabilis natin lutuin. And then, syempre, set aside muna natin para magisa din tayo ng ating sauce. Sa mainit na kawali, naglagay lang ako ng katamtamang dami ng mantika. Nung uminit na ay ilagay ko na yung ating bawang. Syempre, gisahin natin yung bawang para lumabas yung aroma. At pagkatapos, isunod naman natin yung ating sibuyas. Ganon din, gisa-gisahin din natin hanggang sa lumabas ang aroma ng ating sibuyas. Pag okay na, isunod na natin ilagay yung ating toyo. Tansya lang ang paglagay sa toyo. And then, syempre, halu-haluin natin. Tapos, pag okay na, sunod naman natin ilagay yung ating tokwa. Ayan. Siyempre, halu-haluin din para manuot yung ating toyo sa ating tokwa. Ayan, haluin natin ng maigi. Hindi na yan madudurog dahil naprito na rin naman yan. Sunod, maglagay din tayo ng kaunting oyster sauce lang naman. Tansya lang din sa oyster sauce. Ayan, para medyo manamis-tamis yung ating sauce. Siyempre, haluin. Sunod natin ilagay yung ating pinakuluang bok choy. Ayan. Tapos haluin natin hanggang sa magisa din yung ating bok choy. Manuot yung ating pampalasa. Ayan, 'di ba? Napakabilis lang lutuin, easy-easy. Sunod maglagay tayo ng pamintang durog. Ayan. Depende sa inyo, pwede durog, pwede rin crack. Ayan. Ituloy lang natin ang paghahalo hanggang sa mag-well combine talaga ang lahat ng sangkap. Pag okay na, pwede na natin tikman. Hindi na ako naglagay dyan ng asin kasi sakto na yung toyo na nilagay natin. Ayan. Siyempre, pag okay na sa atin ang panlasa, pwede na natin hanguin kasi luto na yan. Ayan. O, diba? Mag-toppings din ako dyan ng fried garlic at saka yung aking hiniwa-hiwa na dahon ng sibuyas. Pang-garnish lang naman. Ayan. So, ready na tayo. Kain na na.